Binawi po ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang naunang testimonya kaugnay pa rin po ng maletang delivery po ng pera. Sa kanyang bagong sinumpaang salaysay, sinabi po ni Gutesa na siya daw po'y pinilit lamang umano ni Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Ito raw po'y kapalit ng pera at scholarship para po sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Gutesa, noong po September 24, 2025, siya umano'y dinala sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado at doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong isang alias Mark. May inihanda raw pong affidavit si Mark para kay Gutesa. Ang problema ayon kay Gutesa, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita kabilang ang umano'y paghahatid niya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Nang dumating daw sa resto si Senador Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Gutesa, hindi lamang ito binasa ni Marcoleta dahil siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng naturang affidavit. Sa kwento po ni Gutesa, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang mga detalye. Pero siya daw po'y napilitan dahil sa takot at dahil sa pangakong cash at educational assistance para sa kanyang mga anak. Matapos po ang hearing, sinabi ni Gutesa na hindi na siya muling nakatanggap ng mensahe mula kina Marcoleta at Defensor. Doon daw niya napagtantong ginamit lamang siya. Ngayon po'y binabawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at sinabing lubos siyang nagsisisi. Ang nauna niyang testimonya ay kabilang sa mga ebidensyang sinusuri ng ombudsman sa mga kasong may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. Hanggang ngayon po'y wala pa rin reaksyon si Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa mga bagong pahayag na ito ni Orly Gutesa. Samantala, may nanliligaw daw sa ilang senador para bumaliktad at ma-convict daw sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ang nanliligaw daw ay si Presiding Chair Senator Chis Escudero. Base po sa ilang online article, sila Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Mark at Camille Villar daw na puro taga-minority ang kinukumbinse ni Escudero. Kailangan kasi ng 16 votes para nga ma-convict ang vice-presidente base po yan sa konstitusyon. Wala pa namang reaksyon ng mga nabanggit na senador maliban na lamang kay Senadora Camille Villar. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Yan nga po ang tinig. Ang comment niya ay no comment. Wala pa daw reaksyon maliban kay Senador Camille Villar. Pero ang comment ay no comment. Opo. Mga kapatid, itinanggi naman ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol ang issue. Hindi daw totoong nanligaw sa kanila si Escudero at natawa pa nga raw dyan ng senador. Ayon po kay VP Sara, gusto raw niyang mapabilis ang paglilitis. Pero ang buwelta po ng prosecution, dapat humarap na ang bise sa trial para siya na mismo ang magpaliwanag sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Alas 6:35 ang ating tamang oras ngayon. FM. Bumwelta ho naman ang palasyo sa patutsada ni VP Sara kaugnay pa rin po ng kanyang biyahe. Ito nga po'y kasunod ng pag-alma ng bise sa pagsasapubliko ng Malacanang sa detalye ng kanyang trip sa abroad. Partikular po ang kanyang nakaselang biyahe papunta ho ng Japan. Ayon kay VP Sara, nakokompromiso raw ang kanyang seguridad sa ginagawa ng Malacanang. Sagot naman dyan ang palasyo, responsibilidad ng OVP na maging transparent sa kanyang mga biyahe lalo pa daw po pera ng bayan ang ginagamit nito. Pero buwelta ho naman ng bise, hindi lamang daw dapat sa iisang opisina nang hihingi na accountability ang palasyo pagdating po sa mga biyahe sa abroad. Gate naman ng Malacanang, hindi nito pinag-iinitan ang bise. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanyang mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. Transparency. Ito po ang kailangan natin, ha? Ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala sa atin naman pong ulat panahon, mga kapatid, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang bagyong Neneng at dalawa pang bagyo sa labas po yan ng ating bansa.
Sa huling monitoring po ng Pag-asa, mas bumilis ang bagyong Neneng habang papalapit sa baybayin ng Eastern Taiwan. Pareho namang malayo sa bansa ang dalawa pang bagyo sa Northeastern Mindanao at Extreme Northern Luzon. Walang direktang epekto sa bansa ang tatlong sama ng panahon dahil habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Partikular na uulanin pa rin po ang Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon hanggang sa Mindoro at sa Palawan. Pero sa panayam nga po natin sa Pag-asa kanina, inaasahan na bukas po kahit papano mas magiging maganda ang panahon. Samantala, sa ilang pang mga tampok na balita, nababahala po naman ang Interior Department sa tumataas na bilang ng mga krimeng may kinalaman ang mga paggamit sa barel. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% daw ng mga krimeng may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms o illegal na mga armas. Noong kasi ang pagbibitbit po ng loose firearms ay non-bailable offense o walang piyansa. Pero nang maisapatas daw ang Republic Act No. 8294 ay maaari na pong magpiyansa ang mga maharap sa illegal possession of firearms. Nabansagan itong Robin Padilla Law dahil nga ang senador ay ang isa sa kilala pong nakinabang sa batas na iyan. Magugunitang na-convict si Padilla noong pong 1994 nang mahulihan ng baril na hindi nakarehistro po sa kanya. Kaya ang panawagan ngayon ni Remulla, ibalik bilang non-bailable offense ang illegal na pagbibitbit ng baril. Dapat din daw pong merong mas mabigat na parusa kapag nagamit ang baril sa krimen. I believe that gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Yung kanya pong soundbite ay relevant doon po sa may-ari ng baril na pinabayaan at may ibang kumuha at ginamit po sa krimen. Ang ating pong balita ho naman ay tungkol doon sa sinasabi po na paglaganap ng loose firearms at marami daw po ang may mga loose firearms na ang piyansa po ay pinapayagan dahil dati po ay wala pong piyansa yon. Mamaya pag-uusapan natin to para tayo matuto sa isyong ito. Samantala, umaasa naman po si Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Chairman Raffy Tulfo na maipapasa na po sa third and final reading sa Senado ang National Land Use Act bago po matapos ang taong 2026. Layon nga nung panukalang batas na magkaroon ng malinaw at maayos na polisiya sa tamang paggamit ng lupa sa bansa. Pero ayon kay Senator Tulfo, madalas naiipit ang naturang panukala pagdating sa Senado. Nagdaos na po ng pagdinig ang komite ni Tulfo para dinggin ang panukala at nangako siyang papaspasan ng mga hearing para agad itong malusot sa Senado ngayong 20th Congress. Tapos na sila, Ted. Okay na sila. Palagi sa lower house naman, di nagkakaproblema, Ted, ever since. Mabilis eh. Sa nakikita ko po, wala po masyadong mag-ano yan. Wala masyadong haharang. May tinitingnan ko siguro isa o dalawa, baka medyo magkaroon ng konting tutol, pero may papasayan. Dahil marami ako nakausap sa mga senador, mga kapwa kong senador, nagiging na gusto rin mapasa. So, kaya sabi ko, by next year, sa oras ng Panginoon, ayan po yung mapapasa na at meron tayong Yan nga po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Pinag-aaralan po naman daw ng Senado ang posibleng pagsasabatas ng panukala para iban naman ang mga menor de edad sa paggamit sa social media. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, pag-aaralan po ng Senado kung hanggang sa anong edad ang dapat limitahan ng access sa social media. Nababahanan rin daw po kasi sila sa kaliwat ka na nga pong kaso ng mga karahasan na sangkot ang mga kabataan at pinaniniwalaan pong naiimpluwensyahan ng mga napapanood at nababasa online. we're going towards that direction na merong certain age pag-aralan kung ano yung mga batang pwede lamang maka-access sa social media at mga kabataan na hindi pwede. Kasi nga talaga yung social media, marami mga fake news, marami mga makikita dyan ng mga kabataan natin na sila ay naguguyo, nainganyo, nauto, nagagawa yung mga bagay na hindi dapat gagawin. Ang tinig ni Senador Raffy Tulfo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.